Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang study group na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Si Yoon Gamin ay palaging gustong mag-aral. Hiniling niya sa kanyang ina na i-enroll siya sa mga klase sa pagtuturo at kumuha ng pribadong tutor. Bukod sa kinakailangang pagkain at pagtulog, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Gayunpaman, ang kanyang mga marka ay halos palaging pangalawa sa huli. Narinig niya ang dalawang kaklase na pinag-uusapan ng Yusung Technical High School na nagmumungkahi ng pagpapatala doon sa pamamagitan ng espesyal na admission para sa mga prospect sa kolehiyo. Nakita ito ni Yoon Gamin bilang isang bagong pagkakataon at sabik na pinili niya ito bilang kanyang nangungunang pagpipilian para sa pagsusulit sa gitnang paaralan. Nang buksan niya ang pinto ng silid-aralan sa Yusung Technical High School, nagulat siya nang makita ang matinding labanan. Pagkatapos makipag-eye contact sa ilang mga kaklase, hinarap niya ang mga pagbabante at binalaan nilang dukutin ang kanyang mga mata kung tititigin pa siya. Sa kabila ng pagiging low profile at pagtutok sa kanyang pag-aaral, nanatiling pangalawa hanggang sa huli ang kanyang mga grado. Nagsimulang suriin ni Yoon Gamin ang mga dahilan ng kanyang mahinang pagganap at nagpasya na bumuo ng isang grupo ng pag-aaral upang subaybayan at hikayatin ang pag-unlad ng bawat isa. Naalala niya ang kaibigan ng kanyang ina, pinayuhan ito na hayaan siyang sumali sa isang grupo ng pag-aaral, na napansin na ang kanilang anak ay bumuti ng malaki sa pamamagitan ng pagbuo nito. Muling nabuhayan ng pag-asa, nag-apply si Yoon Gamin na sumali sa ilang grupo ng pag-aaral, ngunit tinanggihan dahil sa kanyang mababang mga marka at kinutya pa siya sa kanyang likuran. Napagtanto na maaaring mas madaling muling magkatawang tao kaysa sa pagbutihin sa pamamagitan ng pagsali sa isang grupo, nagpasya siyang lumikha ng kanyang sariling grupo ng pag-aaral. Nilapitan niya si Kim Sehyun, na kilala sa kanyang husay sa pag-aaral, upang magmungkahi ng pag-aaral ng magkasama. Habang nag-uusap sila, hinamon ng isang estudyante na nasa ika-173 na pwesto si Kim Sehyun sa isang away. Ayaw gumanti ni Kim Sehyun, ngunit binalaan siya ng kanyang mga kaklase na seryosohin ang laban o harapin ang mga reklamo sa patrol team ng paaralan na humarap sa mga estudyanteng hindi tame time na nakikipaglaban. Pinilit na sumagot, lumaban si Kim Sehyun ngunit sa kasamaang palad ay natalo. Ang interbensyon ng punong guro ay nagpatigil sa kaguluhan at nagpahayag ng isang bagong guro sa klase. Nagulat si Yoon Gamin nang makita ang bagong guro na si Lee Han Kyung sa entablado na minsan ay naging tutor niya. Kinilala ni Lee Han Kyung ang mga pagsisikap ni Yoon Gamin at naniwala siya sa kalaunan ay magiging mahusay siya sa kanyang pag-aaral. Samantala, hindi pinansin ng mga estudyante sa ibaba ang sinasabi ni Lee Han Kyung. Nagising si Lee Hyun Woo nang umutot ng kaklase habang natutulog at galit na inihagis ang inumin sa pisara. Ang kanyang mga kaklase ay nakatayo sa kanilang mga mesa upang panoorin ang eksena. Si Lee Han Kyung, galit na galit, hinampes ang desk at inutusan ng mga estudyante na maupo. Ngunit walang nakinig hanggang sa hiniling ni Lee Hyun Woo sa lahat na sumunod sa guro. Sa wakas tumahimik ang classroom. Pagkatapos ng klase, lumapit si Yoon Gamin kay Lee Han Kyung para makahabol. Nag-aalalang nagtanong si Lee Han Kyung tungkol sa kanyang kasalukuyang pag-aaral. Tuwang-tuwang ibinahagi ni Yoon Gamin ang kanyang plano na magsimula ng isang study group at binanggit na natagpuan niya ang mga tamang miyembro. Para makasali si Kim Se-hyun. Mula sa araw na iyon, patuloy na sinimulan siyang guluhin ni Yoon Gamin. Si Kim Sehyun, pagod kay Yoon Gamin na nahihirapan sa problema sa tabi niya, tumayo para turuan siya. Sa kabila ng matiigang pagpapaliwanag ni Kim Sehyun, hindi pa rin maintindihan ni Yoon Gamin. Napagpasyahan ni Kim Sehyun na si Yoon Gam ay talagang walang pag-asa sa pag-aaral at tumanggi na sumali sa kanyang grupo ng pag-aaral, binabalaan din siya na hindi ito papayagan ni Pai Han-wol. Si Pai Han-wol, na ang ama ay isang malupit na leader ng gang, ay unang nirerango sa Yusung Technical High School, hindi sa akademya, ngunit sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban. Gumawa siya at nag-update ng sistema ng pagrarango araw-araw upang himukin ang mga mag-aaral na makipagkompetensya. Natagpuan ni Yoon Gam sa hindi ito nauugnay sa mga akademiko. Ipinakita niya ang isang report card na nakita niya. Pinatutunayan ng kahusayan sa akademya ni Kim Se-hyun sa pangalawang pwesto sa mga pagsusulit sa placement ng klase. Pinunit ni Kim Sehyun ang report card, malupit na tinanggihan ang kahilingan ni Yoon Gamin, at binalaan siya na itigil ang pag-istorbo sa kanya. Pumunta si Kim Sehyun sa restroom para kumalma. May nakabunggo sa kanya, at siya, nainis na si Yoon Gamin, ay humiling sa tao na umatras, ngunit nalaman niyang si Lee Hyun Woo sa halip ang humingi ng tawad sa pagkakamali.
Pagkatapos ay humingi si Lee Hyun-woo ng 200,000 won mula sa kanya kinabukasan. Si Kim Se-hyun ay mukhang nababalisa at nahaharap sa panliligalig. Nang siya ay nawala ng pag-asa, si Yoon Gamin, na nakasuot ng maskara at may hawak na pamatay ng apoy, ay sumugod at iniligtas siya. Ilang minuto matapos iligtas, hinarang sila ni Lee Hyun-woo na may kasamang club. Hiniling ni Lee Hyun-woo na malaman kung sino ang nagligtas sa kanya. Inangkin ni Kim Se-hyun ang kamangmangan. Pagkaraan, muling nagpakita si Yoon Gamin na nakamaskara, sinipa ang club, at pinatay si Lee Hyun-woo. Si Yoon Gamin ay palaging naniniwala na ang isang malakas na pangangatawan ay humahantong sa magagandang grado, isang paniniwalang pinanatili niya mula noong ikatlong baitang sa pamamagitan ng pag-eehersisyo araw-araw. Dahil sa pagod, umuwi si Kim Se-hyun upang harapin ang kanyang alkohol na ama, na iginiit na matuto siya ng welding pagkatapos ng graduation at ibinasura ang kolehiyo bilang isang pag-aaksaya ng pera. Si Kim Se-hyun ay palaging mahusay sa kanyang pag-aaral, ngunit ang kanyang pangarap na pumasok sa universidad ay walang suporta at pangunawa mula sa sinuman. Sa utos ng kanyang ama, nagatubili siyang sumuko sa pag-aaral sa isang nangungunang mataas na paaralan at pinili ang isang bokasyonal sa halip. Natuklasan ni Lee Hyun-woo na si Yoon Gamin ang taong nakamaskara na nagpatomba sa kanya. Galit na galit, nilinis niya ang silid-aralan at kumuha ng lighter, balak niyang sunugin ang mga study note na ibinigay ni Kim Se-hyun kay Yoon Gamin. Nang makita ito, si Yoon-gam ay nagmamadaling kunin ang mga notes at pinatumba si Lee Hyun, pinatay ang apoy gamit ang kanyang mga kamay, kahit na ang mga tala ay napinsala ng husto. Galit na galit, tiyak na tinalo ni Yoon-gam si Lee Hyun-woo, na walang lakas para lumaban. Inihagis ni Lee Hyun-woo ang kanyang nasusunog na backpack kay Yoon-gam. Na mahinahong sinipa ito pabalik sa mga braso ni Lee Hyun-woo. Ang balita tungkol sa pagkatalo ni Yoon Jong-min sa isa sa nangungunang 10 manlalaban, si Lee Hyun-woo, ay mabilis na kumalat sa buong paaralan, na nagdulot ng kaguluhan sa mga estudyante. Hindi pinapansin ang mga reaksyon, dinala ni Yoon Gamin ang mga nasunog na tala kay Kim Se-hyun, sinisisi ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa mga ito. Si Kim Se-hyun, nang makita ang kanyang nasusunog na mga kamay at nabalisa, ay itinapon ang mga tala sa basurahan, ngunit pagkatapos ay pumayag na sumali sa grupo ng pag-aaral. Nang magdiwang si Yoon Gamin, sumugod si Lee Han-kyung, pinatay ang nasusunog na backpack, at hinikayat ang lahat na umalis. Huli na, gayunpaman, nang dumating ang vice principal kasama ang mga awtoridad sa edukasyon. Upang patahimikin ang mga opisyal, nagpasya siyang magpulong ng komite sa pagdidisiplina para patalsikan si Yoon Gamin. Nang malapit nang umalis ang mga opisyal, nagsalita si Lee Han-kyung na iginiit na ang tunay na isyo ay sa paaralan, hindi kay Yoon Gamin. Na nabuli at gumanti dahil sa pangangailangan. Nabanggit niya na sa kanyang 2 araw sa Yusung Technical High School, ang away ay mas karaniwan sa mga estudyante kaysa sa pag-aaral. Kinikilala si Lee Han-kyung bilang guro na nanguna sa pagsusulit sa recruitment noong nakaraang taon, ngunit hindi nag-ulat para sa tungkulin, na naging dahilan upang makonsela ang kanyang appointment. Tinanong siya ng pinuno kung paano niya babaguhin ang paaralan. Binanggit ni Lee Han-kyung ang ideya ni Yoon Gamin ng isang study group, at iminungkahi ang pagpapatupad ng patakarang ito. Nagpakita ng interes ang pinuno at pumayag na payagan sina Lee Han-kyung at Yoon Gamin na magtatag ng grupo ng pag-aaral ng magkasama. At ubiling pumayag ang bise-punong guro, ngunit itinakda na dapat silang magtipon ng 5 miyembro sa loob ng 2 linggo upang makilala bilang isang opisyal na club. Nagpost sina Yoon Gamin at Kim Se-hyun ng mga recruitment notice sa paligid ng paaralan para maghanap ng mga miyembro para sa kanilang study group. Lumipas ang 2 araw na walang ni isang rehistro. Samantala, kumalat ang tsismis tungkol sa walang hirap na tagumpay ni Yoon Gamin laban kay Lee Hyun-woo. Binabrand siya bilang isang nakakatakot na manlalaban. Isang batang lalaki ang pumangatlo sa labanan sa kanilang baitang ay hindi naniwala sa mga chismis at, sa kabila ng pagtatangka ng iba na pigilan siya, hinamon si Yoon Gamin. Sa pag-aakalang interesado ang batang lalaki na sumali sa grupo ng pag-aaral, malugod siyang tinanggap ni Yoon Gamin at bumaling upang kumuha ng application form. Habang umaatake ang bata, si Yoon Gamin, na nakatuon sa paghahanap ng porma, ay madaling nakaiwas sa mga suntok ng hindi namamalayan. Binuksan ni Yoon Gamin ang isang kabinet para sa isang bagong anyo, hindi sinasadyang natamba ni Yoon Gamin ang batang lalaki gamit ang pinto ng kabinet, nakalimutan ang nangyari. Gayunpaman, itinuring siya ng mga manunood na isang dalubhasang mandirigma, na higit na nagpahusay sa kanyang katayuan sa gawa-gawa. Si Yoon Gamin ay hindi sinasadyang naging isang nakakatakot na figure sa mga estudyanteng may mababang ranggo, na masyadong natakot na makipag-eye contact sa kanya.
Kabalintunaan, gusto ni Yoon Gamin na pumili ng mga mag-aaral na mahilig mag-aral sa pamamagitan ng eye contact, ngunit wala siyang nakitang may kislap ng katalinuhan sa kanilang mga mata. Habang nagrereklamo kay Kim Se-hyun, bigla niyang napansin ang isang pambihirang mukhang binata na papalapit. Ito ay si Park Gayon-yap, isang dating kaklase sa middle school na nag-aral sa USA. Sabik na inanyayahan siya ni Yoon Gamin na sumali sa study group. Si Park Gayon-yip, nabatid ang mga paghihirap na kinaharap ni Kim Se-hyun dahil sa kanya, ay kinutya si Yoon Gamin dahil sa hindi sinasadyang pagdulot ng pinsala sa iba sa kanyang pagsisikap na bumuo ng grupo at tumanggi na sumali. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Kim Se-hyun na si Yoon Gamin, dahil sa kanyang pangangatawan at kakayahan sa atleta, ay maaaring maging mas angkop sa sports. Gayunpaman, si Yoon Gamin ay may hilig sa pag-aaral sa kabila ng kanyang likas na talento sa atleta. Si Lee Han-kyung, nang makita ang kanilang paghihirap, ay dinala sila sa isang tindahan ng libro upang pasiglahin ang kanilang kalooban. Doon, bumili si Yoon Gamin ng ilang panulat, ipinaliwanag sa mga nakapaligid sa kanya na ang makinis na pagsulat ng mga panulat ay mabuti para sa paglutas ng mga problema sa matematika at na ang mga asul na panulat ay maaaring pasiglahin ang utak. Parehong nagbitiw sina Lee Han-kyung at Kim Se-hyun sa katotohanan na si Yoon Gamin ay lubusang nagsaliksik kahit na sa pag-aaral ng mga tool na may kaugnayan, ngunit ang kanyang akademikong pagganap ay nanatiling mababa. Matapos makipaghiwalay sa kanila, bumalik si Lee Han-kyung sa kanyang dormitoryo upang makitang nakabukas ang pinto at nanligaw si Lee Hyun sa loob kasama ang iba. Napag-alaman na matapos talunin ni Yoon Gamin at pagkatapos ay bugbugin ni Pai Han-wol, si Lee Hyun-woo ay inutusan ni Pai Han-wol na pilitin si Lee Han-kyung na magbitiw o harapin ang parusa. Noon lang, nakatanggap si Lee Han-kyung ng tawag mula kay Yoon Gamin na kailangang kunin ang isang librong napagkamalan niyang kinuha. Ngunit bago pa siya makasagot ay natamba na ni Lee Hyun-woo ang telepono sa kanyang kamay. Sa isang kritikal na sandali, biglang namatay ang mga ilaw sa dormitoryo. Isang lalaking estudyante ang pumasok, pinatumba ang lahat, at tinulungan siyang makatakas. Tumakbo sila papunta sa elevator at hinaranggan ang mga humahabol sa labas. Hinubad ng lalaking estudyante ang kanyang sombrero. Inihayag ang kanyang mukha, si Park Jae-yip, na tinanggihan si Yoon Gamin noong araw na iyon. Nakilala siya ni Lee Han-kyung bilang estudyante na tumulong sa kanya sa paglipat ng basurahan sa paaralan. Tinanong niya kung bakit siya naroon, ngunit hindi sumagot si Park Jae-yip at sa halip ay hinayla siya upang magtago sa likod ng isang kotse sa parking lot. Sinubukan ni Lee Han-kyung na tumawag ng pulis, ngunit natuklasan ang kanilang pinagtataguan, at inagaw ang kanyang telepono. Hinayla siya ni Park Jae-yip para tumakbo. Ngunit sila ay tinambangan mula sa magkabilang panig. Samantala, patuloy na tumatawag si Yoon Gamin sa telepono ni Lee Han-kyung nang hindi sinasagot. Maya-maya lang, may dumaan na nakamotorsiklo na sumisigaw, natagpuan sila. Nakaramdam ng gulo, sumunod si Yoon Gamin. Si Park Gayon-yap ay binugbog at nahulog sa lupa. Nakilala siya ni Lee Hyun-woo bilang kaklase na nalink sa isang random na kaso ng pagpatay mula sa middle school at inutusan ang lahat na salakayin siya. Habang hahampasin na sana ni Lee Hyun-woo ang guro, bigla siyang pinigilan ni Yoon Gamin. Na dumating sa tamang oras, inalis ni Yoon Gamin ang kanyang salamin at pinasuko ang lahat. Pagkatapos ay sinuri niya si Lee Han-kyung, habang sinamantala ni Lee Hyun-woo ang pagkakataong tumakas. Sinubukan ni Park Ga-hyun-yap na sundan ngunit bumagsak dahil sa kanyang mga sugat. Lumapit si Yoon Gamin para tulungan siya, ngunit inalis siya ni Park Ga-hyun-yap at ipinaalala sa kanya na hinding-hindi matutupad ang pangarap nilang magsimula ng study group sa Yusung Technical High School. Pagkatapos ng kaguluhan, bumalik si Lee Han-kyung sa kanyang silid, pagod at nag-aalangan na tumawag ng pulis. Tapos, may nag-doorbell sa kanya. Isa ito sa mga lalaking umatake sa kanya. Lumuhad ang estudyante, humihingi ng tawad at ipinaliwanag na kumikilos sila sa ilalim ng utos ni Pai Han-wol. Sa kamatayan bilang ang tanging alternatibo sa pagsunod. Naantig si Leon kung sa kanyang pagsusumamo, pumayag na palayain siya, ngunit iginiit na sagutin niya ang kanyang mga tanong ng totoo. Kinabukasan, nag-apply ang estudyanteng si Lee Ju para sumali sa study group. Tuwang-tuwang hinayla ni Yung Min si Kim si papunta sa kanyang klase nang matuklasan lang na all-girls class ito, at si Lee Ju ay kambal na kapatid ni Lee Woo. Isang babaeng mayabang na pinunit. Ang plano sa pag-aaral. Ginawa ni Lee Ju at ng kaibigan niyang si Choi Hyun. Pati ang pagdura ng gum dito. Sinalo ni Yoon Gamin ang gum at maingat na sinuri ang plano, pinupuri ang organisasyon ni Lee Ji-woo na gumamit ng iba't ibang kulay para sa bawat paksa. Noon lang, pumasok si Kim Kyujin, na sinasabing girlfriend niya si Lee Ji-woo at paparusahan niya ito sa pakikipag-usap sa ibang mga lalaki.
Hinailan ni Kim Sehyun si Yoon Gamin, ngunit bumalik ito para pigilan ang mga kilos ni Kim Kyujin. Mayabang na tinanggal ni Kim Kyujin ang salamin ni Yoon Gamin at sinubukan siyang bugbugin. Sa napakahalagang sandali, namagitan ang punong guro at kinuha si Kim Kyujin, na pinipigilan ang higit pang hidwaan. Lumapit si Choi Hee-won kina Yoon Gamin at Kim Si-hyun at ipinagtapat na isinumite niya ang application ng study group sa pangalan ni Lee Ji-woo. Inaasahan niya na ang pagsali sa grupo ng pag-aaral ay mapoprotektahan si Lee Ji-woo mula sa pambubuli. Si Choi Hee ay nanalo, isang transfer student, ay tinarget ng mga kaklase matapos silang hindi sinasadyang masaktan. Isang linggo lang pagkatapos ng paglipat, tumayo si Lee Ji-woo para sa kanya, at kinagalitin ng ibang mga babae. Gayunpaman, ang mga problema ni Lee Ji-woo ay hindi lamang dahil sa kanya. Ang kanyang kapatid na si Lee Hyun-woo, na natalo ni Yoon Gamin, ay umasa sa kanya pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang. Upang kumita ng pera, nagtrabaho si Lee Hyun-woo ng part-time sa paghahatid ng mahahalagang bagay at ninakawan sa isang paghahatid. Pinahiram siya ni Kim Kyujin ng pera ngunit pinilit siyang magnakaw mula sa isang convenience store na nakunan ito sa video. Ginamit ni Kim Kyujin ang video na ito para i-blackmail si Lee Ji-woo at naging boyfriend niya. Dahil nanalo si Choi Hee na lumipat ng paaralan, nag-alala siya kay Lee Ji-woo at hiniling niya kay Yoon Gamin at Lee Hyun-woo na tulungan silang tanggalin ang video ng pagnanakaw para makapag-aral si Lee Ji-woo ng mapayapa sa kanila. Nababahala si Kim Si-hyun na si Yoon Gamin lamang ay maaaring hindi makapantay sa kanilang mga kalaban, walang takot. Nakipaglaban si Yoon Gamin na kunin ang isang USB drive na naglalaman ng video na nakasaksak sa isang computer. Hinayaan ni Yoon Gam ang sarili na itumba ni Kim Kyujin para makalapit sa computer, saka mabilis na kinuha ang USB. Nang tumayo siya at ibinagsak si Kim Kyujin, pumasok ang tatlo pang miyembro at nakipagbuno kay Yoon Gam na kumapit sa USB. Samantala, sinubukan ng malisyosong Kim Kyujin na i-upload ang video online para sirain ang reputasyon ng magkapatid. Sa labas, nag-uusap sina Kim Se-hyun at Choi Hee na nanalo kung paano ililigtas si Yoon Gamin nang dumating si Lee Ji-woo, determinadong lumaban. Paglapit niya sa pinto, biglang lumabas si Yoon Gamin habang hawak ang computer. Natamba ang isang power cord, ang computer ay dumausdas patungo kay Kim Se-hyun, na hinawakan ito at tumakbo sa rooftop kasama si Kim Kyujin sa mainit na pagtugis. Na corner, itinapon ni Kim Se-hyun ang computer sa bubong upang maiwasang magamit ang video. Galit na galit, kumilos si Kim Kyujin upang salakayin siya, ngunit si Lee Ji-woo, nang walang pag-aalinlangan, ay hinarap siya sa lupa. Sinubukan muli ni Kim Kyujin na umatake, ngunit nasukol ito ni Lee Ji-woo sa isang wrestling move. Habang inalis ng head teacher si Yoon Gam, nahulog ang USB sa lupa. Sumenya siya kay Choi Hee na nanalo para i-secure ito. Akmang kukunin na niya ito, hinawakan ito ng isang babaeng kulot ang buhok, sa pag-aakalang kay Kim Kyujin iyon, at balak niyang ibalik. Nanalo si Choi Hee, inipon ang kanyang lakas ng loob, sinigawan at sinisingil ang babae, matagumpay na nakuha ang USB. Pinuri ni Lee Ji-woo ang kanyang katapangan, tinulungan siyang tumayo, at nagbahagi sila ng ngiti. Biglang sumulpot si Lee Hyun-woo. Ibinunyag na nalaman niya mula kay Pai Han-wol na ang magnanakaw na nagnakaw ng pera ay si Kim Kyujin, na nagsagawa ng buong insidente para lang ipahiram sa kanya ang ninakaw na pera. Tinukso din siya ni Kim Kyujin na magnakaw ng pera sa isang supermarket at pagkatapos ay gamitin ang video ng pagnanakaw para ay bully si Lee Ji-woo. Inabot ni Pai Han-wol si Lee Hyun ng kutsilyo, na nag-udyok sa kanya na makipag-score kay Kim Kyujin. Tinangka ni Lee Hyun-woo na saksakin si Kim Kyujin. Ngunit sa halip ay nasugatan si Lee Han-kyung. Si Lee Han-kyung, na nagsaliksik sa sitwasyon ng pamilya ni Lee Hyun-woo at alam na sila ng kanyang kapatid na babae ay umaasa sa isa't isa, hinawakan ang kanyang braso at inaliw siya, na nangakong tutulong. Binisita ni Lee Ji-woo ang nasugatan na si Lee Han-kyung at humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang kapatid. Sinamantala ni Lee Han-kyung ang pagkakataon para hikayatin siyang sumali sa study group. Sinabi rin sa kanya ni Choi Hee-won na nagpasya siyang huwag lumipat ng paaralan at gusto niyang sumali sa study group kasama niya. Ipinaalam ni Choi Hee-won ang lahat na si Lee Hyun-woo ay ipinadala sa isang juvenile detention center at ang Pai Han-wol ay inaresto ng pulisya, ngunit kahit papaano, ang Pai Han-wol ay pinalaya muli. Samantala, may naghamon kay Yoon Gamin sa baba. Si Kim Se-hyun, na nalaman na ang taong ito ay unang nirerango sa kanilang unang taon, sa una ay walang malasakit, ngunit nagpasya na makialam nang makita niya ang binubuli na si Lee Jun na gustong sumali sa grupo ng pag-aaral, ngunit napunit lamang ang kanyang aplikasyon. Tumalon si Kim Se-hyun at natalo ang naghahaman. Si Lee Jun,
na noon pa man ay mahilig makipaglaban, ngunit hindi kailanman nagtagumpay, ay naging inspirasyon ng kanyang mga kaklase na maging mas malakas at pinili ang Uiseong Technical High School para sa kanyang reputasyon sa pakikipaglaban. Dito, natutunan niya ang maraming diskarte sa pakikipaglaban, umakyat mula sa ika-173 hanggang ika-17 na ranggo sa lakas ng labanan. Gayunpaman, tumama siya sa isang talampas sa ika-17 at hindi na makasulong pa. Humanga sa tunggalian ni Yeon Gamin at Lee Hyun-woo, hinahangad niyang matuto ng mga kasanayan sa pakikipaglaban mula kay Yeon Gamin sa pamamagitan ng pag-a-apply sa study group. Nang malaman ni Yeon Gamin na gusto ni Lee Jun na matutong lumaban kaysa mag-aral, tinanggihan niya ang kanyang pagiging miyembro. Gayunpaman, pumayag si Lee Jun na mag-focus din sa pag-aaral. Upang subukan ang kakayahan ni Lee Jun sa akademya, binigyan siya ni Yeon Gamin ng isang set ng mga problema sa matematika. Habang ginagawa sila ni Lee Jun, may pumasok na lalaki, na pagkamalan siyang si Yeon Gamin, at hiniling na sumama sa kanya, na sinasabing ang gang ay nagre-recruit ng mga manlalaban at tanging ang nangungunang 3 mula sa Uiseong Technical High School ang karapat-dapat na sumubok. Kung kayang talunin ni Lee Jun ang 3 tao sa kanyang harapan, papasa siya sa pagsubok at mananalo ng kotse. Samantala, bumalik si Yeon Gamin at ang iba pa upang makitang nawawala si Lee Jun. Nanalo si Choi Hee at naramdaman ni Lee Ji-woo na hindi nababagay si Lee Jun para sa pag-aaral. Si Yeon Gamin, na tumitingin sa mga test paper, ay napansin na ang mga sagot ay nakasulat ng game time. Maya-maya lang, dumating si Park Gae-on-yap na may balitang kinuha si Lee Jun ng gang. Napagtanto ng lalaki ang kanyang pagkakamali sa pagkakakilanlan, nang pumasok si Yeon Gamin, kasama sina Lee Ji-woo at Park Gae-sa-yap. Si Yeon Gamin, na may hawak ng mga test paper ni Lee Jun, ay nagpahayag na siya ay kwalipikado at tinanggap siya sa grupo ng pag-aaral. Dalawang grupo ang nagharap sa isa't isa. Naunang naningil si Lee Ji-woo, at mabilis na sumali sa laban si Park Gae-on-yap. Nagsumikap si Yeon Gamin para iligtas si Lee Jun, na naipit sa ilalim ng paa ng isang lalaki. Pagkatapos ng ilang rounds, na-overwhelm si Yeon Gamin ng walang depensa. Tinuya sila ng lalaki bilang high school students. Kalmado, nagpasya si Yeon Gamin na gumamit ng teknik na ipinagbawal sa kanya ng kanyang tiyuhin noong bata pa siya. Buong lakas siyang tumakbo at sinipa ang lalaki sa isang pader na inaangkin ang isang kumpletong tagumpay. Bago pa makapag-relax si Yeon Gamin, biglang may kotseng humarurot papunta sa kanya mula sa likuran. Itinulak siya ni Lee Jun pababa para iligtas siya. Si Yeon Gamin, na napagtanto ang panganib, ay hinaila din pababa si Lee Jun. Bumaba ng sasakyan ng isang lalaki at niyaya si Yeon Gamin na sumali sa gang. Marihing tumanggi si Yeon Gamin, sinabi ang kanyang pagnanais na mag-aral at pumasok sa unibersidad. Pagkatapos ay ibinaling ng lalaki ang kanyang atensyon kay Park Jon-yap, kinukutsa siya tungkol sa kung ang kanyang ina ay nag-iwan ng anumang huling salita. Habang papaalis ang lalaki, agad na sumakay si Park Jon-yap sa isang motorsiklo at hinabol siya, malinaw na nagpapahiwatig ng isang personal na paghihiganti. Dumating sina Kim Se-hyun at Choi Hee-won kasama ang mga pulis, na inaresto ang mga miyembro ng gang. Bago umalis, inabot ng opisyal na namamahala kay Yeon Gamin ang isang business card, na nagpapasalamat sa kanilang tulong sa paghuli sa mga miyembro ng gang. Matapos makalabas sa ospital ang nasugatang si Lee Jun, sa wakas ay nabuo ng 5 ang kanilang study group. Para ma-motivate sila, dinala sila ni Lee Han-kyung sa Seoul para bisitahin ang mga study group sa ibang mga paaralan. Habang naglalakad sa mga kalye ng Seoul, may nakakita sa kanila na masyadong kitang-kita at nataman si Lee Jun. Si Lee Jun at Lee Ji-woo ay madaling gumanti, na iniwang lumuhad ang mga umaatake at humingi ng awa. Sa kabutihang palad, dumating si Lee Han-kyung sa tamang oras, at ang mga umaatake ay pinakawalan. Dinala ni Lee Han-kyung ang 4 sa mataas na paaralan ng Seoul. Mababa ang tingin sa kanila ng mga matataas na estudyante doon. Parehong masungit sina Lee Ji-woo at Lee Jun, at sabik na hinihintay ang pagdating ni Yeon Gamin. Lingid sa kanilang kaalaman, na pagkamalan pala ng nalilitong Yeon Gamin ang pangalan ng high school at nauwi mag-isa sa pasukan ng isa pang high school. Ang mga babae sa Seoul High School ay malamig kay Lee Ji-woo at sa iba pa. Tila nasusuklam sila sa pakikisalamuha sa kanila. Hindi nagustuhan ni Lee Ji-woo ang kanilang pagmamataas, na halos humantong sa isang salungatan. Sa kabutihang palad, sina Kim Se-hyun at Choi Hee ay nanalo sa oras upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pagkaalis ng mga babae, ipinaliwanag ng mga lalaki mula sa Seoul High na ang kanilang pag-uugali ay hindi dahil sa kawalan ng respeto. Narinig nila na ang Yusung Technical High School ay puno ng mga delinquent, at dumanas sila ng pambubuli mula sa mga estudyanteng ito, na humantong sa kanilang pagkaayaw. Nagulat ang grupo, kasama si Kim Se-hyun, nang marinig ito.
Palibhasa'y mahirap paniwalaan na ang mga ganitong insidente ay maaaring mangyari sa mataas na paaralan ng Seoul. Ibinunyag ng mga lalaki na ang mga nananakot ay hindi mula sa kanilang paaralan, ngunit mula sa kalapit na mataas na paaralan. Inilarawan nila kung paano napilitang tawagan ng isang estudyante mula sa kalapit na paaralan na binubuli ang kanyang ina para sa pera. Samantala, si Yeon Gam-in na nakapasok sa maling paaralan ay inatake. Maingat niyang inihagis ang isang pamatay ng apoy na nakatutok sa kanya pabalik sa isang rehas. Nagulat ang mga bully sa ingay ng scuffle sa labas at nadatnan nilang natatalo ang mga kasamahan nila sa lupa ng suriin. Nagawa ng nabully na estudyante na tawagan ang kanyang ina ng masupol ni Yeon Gamin ang isa sa mga bully na humantong sa estudyante na bawiin ang kanyang kahilingan para sa pera. Ibinalik ni Yeon Gamin ang baso sa estudyante at nakatanggap ng tawag mula kay Kim Se-hyun at iba pa na nagpaalam sa kanya na nasa katabing paaralan siya. At tinanong kung nakita niya ang binubuli na si Yoo Junmin, miyembro din ng Seoul High Study Group. Mabilis na kinilala ng estudyante ang kanyang pagkakakilanlan at dali-dali silang umalis sa pinangyarihan, batid na mas mapanganib na mga individual pa ang lumitaw. Maya-maya lang ay nagpakita na ang leader ng mga bully at nagawa rin siyang talunin ni Yeon Gamin. Kasunod ng insidenteng ito, nakita ng grupo ng pag-aaral sa Seoul High sina Yeon Gamin at Yoo Junmin sa isang bagong liwanag na nagbabahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa pag-aaral. Bago humiwalay, hinayla ni Yoo Junmin si Yeon Gamin sa isang tabi, isinuot ang kanyang salamin, at tinanong kung nakilala siya ni Yeon Gamin. Naalala ni Yeon Gamin na sila ay mga kaklase sa middle school sa parehong paaralan kung saan minsan kinukutya ni Yoo Junmin ang kanyang kahilingan na sumali sa study group. Humingi ng paumanhin si Yoo Junmin sa kanyang nakaraang pag-uugali at kinilala na sa dedikasyon ni Yeon Gamin, posible na makamit ang pinakamataas na ranggo sa paaralan o maging sa bansa. Bumalik sa paaralan, ang grupo sa wakas ay nagkaroon ng isang nakatoong silid-aralan para sa kanilang grupo ng pag-aaral. Nalungkot si Lee Ji-woo sa napakasamang kalagayan ng lugar, ngunit optimistikong pinlano ni Yeon Gamin ang pagsasaayos nito. Magkasama silang naglinis, at ginawang malinis na espasyo ang study room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kim Ho-min, ang pinakamataas na ranggo na estudyante sa kanyang grado, ay dumating upang pukawin sila, na tinawag silang mga walang utak na tanga na palaging nasa ilalim kahit gaano pa nila subukan. Nangako si Yeon Gamin na hihijitin niya si Kim Ho-min sa midterm exams bilang tugon. Hinangaan ni Lee Han-kyung ang kanyang tapang ngunit pinayuhan siya na huwag maging mayabang. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanilang mga ranggo. Sa 220 first-year students, maliban kay Kim Se-hyun na pumangalawa, ang iba ay mababa sa average, na si Yeon Gamin ang pinakamababa. Gayunpaman, hinikayat ni Lee Han-kyung ang lahat na mahigpit na sundin ang kanyang plano sa pag-aaral, na nangangako ng mahimalang pagpapabuti sa kanilang mga marka. Pagkatapos ng klase, ibinahagi ni Lee Jun na nakita niya ang guro na si Han Yuan na nakikipag-usap sa vice principal tungkol sa pagpupulong ng komite ng pagdidisiplina para kay Pai Han-wol upang baguhin ang kapaligiran ng paaralan. Nadama ng vice principal na walang kapangyarihan laban kay Pai Han-wol, ngunit binanggit na kung mapapabuti ni Lee Han-kyung ang bawat miyembro ng study group ng 10 rank, isa sa alang-alang niya ito. Kaya, ang kanilang mga ranggo sa paparating na midterms ay mahalaga hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa kakayahan ni Lee Han-kyung na manalo sa taya. Iminungkahi ni Lee Jun na lumabas sila para sa grilled rice cakes. Gayunpaman, kinailangan ni Kim Se-hyun na magmadaling umuwi pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama na humihiling na pumasok siya sa trabaho sa construction site. Habang masama ang loob, narinig ni Kim Se-hyun na tinatawag siya ni Choi Hee-won. Nagkaroon ng damdamin ang dalawa sa isa't isa, at inimbitahan siya ni Choi Hee-won na sumama sa kanya. Nagpasya si Kim Se-hyun na huwag pansinin ang babala ng kanyang ama at sumama sa kanya. Ngunit pinigilan sila ni Kim Ho-min at ng isang batang babae na nang-aapi kay Choi Hee-won. Sanay na siyang mabuli, hindi siya nagawang ipagtanggol ni Kim Se-hyun at pinanood niya na kinuha si Choi Hee-won ni Kim Ho-min. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yeon Gamin, pinatumba si Kim Ho-min, at mag-ara na sinipa ang mga telepono ng iba, na tinakot sila. Sa pagsaksi nito, nakita ni Choi Hee-won ang kawalan ng kakayahan ni Kim Se-hyun na protektahan siya, na nakasakit sa kanyang pride. Humiwalay si Kim Se-hyun kay Yeon Gamin at umalis mag-isa. Pag-uwi, gaya ng inaasahan, hinarap niya ang panunumbat ng kanyang ama. Lumabas si Kim Se-hyun at nakita niya si Yeon Gamin na naghihintay sa labas. Narinig ni Yeon Gamin ang pagtatalo at iminungkahi na pumunta sila sa kanyang lugar. Tumanggi si Kim Se-hyun, nagpupumilit na mapanatili ang kanyang dignidad, at gumala na mag-isa. Si Kim Ho-min,
hindi kayang talunin si Yoon Gamin ngunit madaling ay bully si Kim Sehyun, ay hinarap siya muli. Sa pagkakataong ito, biglang nakaiwas at naka-counterattack si Kim Suyen, ginabayan ni Yoon Gamin na nanunood mula sa isang gusali at tinuturuan siya sa telepono. Nasiyahan sa kilig sa paghihiganti, si Kim Suyen ay masigasig na lumalaban ng mamatay ang telepono ni Yoon Gamin. Nang walang patnubay, muli siyang natambak. Nagmamadaling tumulong si Yoon Gamin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng lakas ng loob si Kim Suyen na tumayo at suntukin si Kim Ho Min. Pagkatumba sa kanya, dinala ni Yoon Gamin si Kim Sehyun pauwi. Ang ina ni Yoon Gamin, mukhang walang pakialam, ay naghihintay na sa ibaba. Nagtakda siya ng panuntunan na dapat ay nakauwi na si Yoon Gamin bago mag-10 p.m. tuwing gabi. Matatanggap niya ang kanyang mahinang pagganap sa akademiko, ngunit hindi niya kailanman matitiis na maging isang marahas na tao. Naisip ni Kim Sehyun na mahirap lang magsalita ang nanay ni Yoon Gamin dahil hindi madali ang paglipat ng mga paaralan. Gayunpaman, alam ni Yoon Gamin na palaging sinusunod ng kanyang ina ang kanyang mga desisyon. Desidido niyang isinagawa ang kanyang mga desisyon sa nakaraan, tulad ng pagdiborsyo sa kanyang ama at pagputol ng relasyon sa kanyang kapatid, nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, pumunta ang nanay ni Yoon Gamin sa paaralan upang pag-usapan ang paglipat sa kanya sa prinsipal. Si Kim Sehyun ay umaasa pa rin sa pinakamahusay, sa pag-aakalang walang paaralan ang tatanggap kay Yoon Gamin dahil sa kanyang mga marka. Ngunit determinado ang ina ni Yoon Gamin. Kung walang lokal na paaralan ang kukuha sa kanya, binalak niyang ilipat ang mga ito sa Seoul. Nagpanik ito ng 4 pang estudyante. Upang bumili ng oras at bigyan ng pagkakataon ng Beong si Lee Han Kyang na hikayatin ang ina ni Yoon Gamin, matapang nilang hinarangan ang kanyang sasakyan, nakikiusap sa kanya sa desperasyon. Sa kaguluhan, si Choi Hee ay nanalo kahit na maling aangkin na siya ay buntis sa anak ni Yoon Gamin. Gayunpaman, hindi natinag ang ina ni Yoon Gamin at umalis kasama si Yoon Gamin. Late na dumating si Lee Han Kyang, ngunit mabilis na. Sinabihan ang mga estudyante na sumakay sa kotse, at sinundan niya ang ina ni Yoon Gamin. Habang sila ay humahabol, isang grupo ng mga nakamotorsiklo, sa pangunguna ng isang karibal na si Yoon Gamin, ang natalo noon, ang hamarang sa kalsada. Dahil alam niyang maaari siyang maging pinakamataas na ranggo sa unang taon sa pisikal na lakas kung lumipat si Yoon Gamin, inutusan ng karibal ang kanyang mga tagasunod na dugtungan sila at subukang nakawin ang mga susi ng kotse. Mabilis na lumabas sina Lee Jun at Lee Ji-woo at nilabanan sila na nagpatamba sa kanila. Nang muling bumangon ang mga umaatake, sinabihan ni Lee Jun si Lee Ji-woo at ang iba pa na umalis habang siya ay nanatili sa likod upang palayasin sila. Sinamantala ni Lee Han Kyang ang sandali upang itumba ang mga motorsiklo at makalaya, pinindot ang accelerator upang ipagpatuloy ang paghabol. Samantala, ang ina ni Yoon Gamin ay tinatalakay ang pagbebenta ng bahay sa isang realtor. Pumasok si Lee Han Kyang at 3 estudyante. Si Lee Han Kyang at ang ina ni Yoon Gamin ay nagkita na noon sa libing ng senior teacher, kung saan inaliw ng ina ni Yoon Gamin si Lee Han Kyang. Sa halip na isipin ang kalungkutan, pinayuhan niya si Lee Han Kyang na baguhin ang buhay ng mga estudyante gaya ng ginawa ng kanilang senior teacher. Dahil sa inspirasyon ng mga salitang iyon, pumunta si Lee Han Kyang sa Yusung Technical High School upang linisin ang disiplina nito at bigyang daan ang mga mag-aaral na makapag-aral ng maayos. Sa sandaling iyon, nakiusap si Lee Han Kyang sa ina ni Yoon Gamin na bigyan siya ng pagkakataon, na ipinaliwanag na nakabuo siya ng isang grupo ng pag-aaral sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at umuunlad araw-araw. Nang makita ang umaasa ng mga mata ng mga bata, ang ina ni Yoon Gamin ay nakaramdam ng pagkakonsensya, na napagtanto na hindi siya kailanman umasa para kay Yoon Gam, na maaaring labis na nasaktan siya. Akmang papayag na siya sa hiling ni Lee Han Kyang, biglang bumukas ang pinto. Isang grupo ng mga kabataang lalaki na may hawak na armas ang sumugod, sa pangunguna ni Ma Min-hwan, isang kasama ni Pai Han-wol. Lumalabas na nagsumite si Lee Han Kyang ng petisyon para i-impeach si Pai Han-wol sa Education Board. At, nang may sama ng loob, ipinadala ni Pai Han-wol si Ma Min-hwan upang harapin siya. Kinasuhan ng mga delinquent si Lee Han Kyang ng mga baseball bat. Akmang magre-react si Yoon Gamin, biglang may sumipa. Sina Yoon Gamin, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang ina ay magkasamang tinalo ang mga delinquent. Habang si Lee Han Kyang ay tatawag na sana ng pulis, bigla siyang binaril ni Ma Min-hwan. Nagmadali si Yoon Gamin para desarmahan si Ma Min-hwan, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na pumasok ang kanyang ina upang protektahan si Lee Han Kyang at tinamaan siya sa ulo.
Bumagsak sa lupa, ipinaalam ni Park Gyan-hip kay Yoon Gamin na ang pag-atake ay isang paghihiganti para sa impeachment petition laban kay Pai Han-wol na hindi sinasadyang kinasasangkutan ng kanyang ina. Pinayuhan niya si Yoon Gamin na huwag basta-basta maghiganti laban kay Pai Han dahil may 3 bodyguard si Pai, pawang mga senior na estudyante, kaya mahirap silang talunin. Dahil sa ayaw nitong pabayaan, pumunta si Yoon Gamin sa teritoryo ni Pai Han-wol upang ipaghiganti ang kanyang ina. Agad siyang natamba sa unang paghaharap. Si Pai Han-wol, mayabang, ay nagutos sa isa sa kanyang mga tauhan na bugbugin si Yoon Gamin at bigyan siya ng sapat na hininga para bisitahin ang kanyang ina sa ospital. Pinigilan ni Yoon Gamin ang dalawa na aalis, na hinamon ang 3 sa isang rematch. Wala pa rin siyang kalaban-laban at napahiga sa lupa, malakas ang tibok ng puso niya. Naalala niya ang turo ng kanyang tiyuhin na kung maririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso, nangangahulugan ito na ang kanyang kalooban ay nanginginig at ang pagpapatatag ay napakahalaga. Dahan-dahang tumayo si Yoon Gamin, pinakalma ang tibok ng puso niya, at pagkatapos ay gumamit ng pamamaraan na ipinagbawal sa kanya ng kanyang tiyuhin. Buong lakas siyang nag-counter-attack at nagawa niyang talunin ang 3. Pagkatapos ay hinarap ni Yoon Gamin si Pai Han-wol sa harap ng lahat ng mga estudyante at marahas na sinampal siya, na naghiganti sa kanyang ina. Pinuna ng Vice Principal si Lee Han-kyung sa pagsulat ng petisyon sa Education Board. Nahumantong sa maling akusasyon sa kanilang paaralan na nagsasanay ng mga recruit para sa mafia. Hiniling niya na humingi ng tawad si Lee Han-kyung sa lahat ng estudyante at guro. Nakatayo sa podium, ipinahayag ni Lee Han-kyung ang kanyang intensyon na gawing regular na high school ang paaralan. Isang taon bago nito, si Lee Han-kyung ay nagdiwang ng kaarawan ng isang guro sa Yusung Technical High School, kung saan ang pinakamalaking hiling ng guro ay baguhin ang mga estudyante. Maya-maya, dumating ang balita na ang guro ay sinaksak hanggang sa mamatay. Inuri ito ng pulisya bilang random murder. Nang marinig ng Vice Principal si Lee Han-kyung na binanggit ang guro, sumugod siya sa podium at inalis ang mikropono. Sabay sinipa ni Yoon Gamin ang pintuan ng gym at sinuntok si Pai Han-wol na agad namang gumanti. Tumayo, binalaan ni Yoon Gamin si Pai Han-wol na isa lamang siyang regular na high school student na nakakaramdam ng sakit at hindi dapat madala. Dahil sa hamon ng publiko, iminungkahi ni Ma Min-hwan si Pai Han-wol na makipag-usap kaagad kay Yoon Gamin. Sa halip, tumawag si Pai Han-wol para irekomenda ang kanyang subordinate, si Kim Sun-chul, ang panganay sa 3 magkakapatid. Samantala, si Kim Sun-chul ay nasa ospital at inaalagaan ang kanyang lolo, na nagnanais na maging matagumpay na tao ang kanyang apo. Hindi inaasahang nakilala ni Kim Sun-chul si Yoon Gamin, na nag-aalaga sa kanyang ina sa parehong ospital. Nalaman niyang hinarap ni Yoon Gamin si Pai Han-wol upang ipaghiganti ang kanyang nasugatang ina. Bilang miyembro ng pamilya, lubos niyang naunawaan ang nararamdaman ni Yoon Gamin. Tinanong ni Yoon Gamin si Kim Sun-chul kung bakit sinunod niya ang utos ni Pai Han-wol noong gusto rin niyang mag-aral. Sa kanilang pag-aaway, napansin ni Yoon Gamin ang notebook ng bokabularyo ni Kim Sun-chul at napagtanto niyang kapareho niya ang pagnanais na matuto. Pakiramdam ni Kim Sun-chul ay nagbitiw, alam na ang pag-aaral ay para makakuha ng magandang trabaho, ngunit ang pagsama kay Pai Han-wol ay maaaring humantong sa isang malaking trabaho sa kumpanya, lalo na't siya ay nasa kanyang senior year na may limitadong oras sa pag-aaral. Noon lang, nakatanggap ng tawag si Kim Sun-chul mula sa kanyang kasabwat, si Lee De-chul, na nagbabala sa kanya na magtago habang hinahanap siya ng mga miyembro ng gang. Habang nag-uusap sila, may lumabas na 2 miyembro ng gang. Nang makita ang kaba na ekspresyon ni Kim Sun-chul, kinwestiyon ni Yoon Gamin ang kanilang intensyon. Para protektahan si Yoon Gamin, sinabi ni Kim Sun-chul na hindi siya kilala, at kinuha siya ng mga miyembro ng gang. Nagring ang telepono ni Kim Sun-chul, at nakita ni Yoon Gamin na ito ay isang tawag mula sa kanyang lolo. Pumunta siya sa kwarto ng ospital para tulungan ang matanda sa mga sagot sa pagsusulit. Tuwang-tuwa ang lolo na nakakuha ng 4 na tanong na tama. Isa pa kaysa sa nakaraang araw. Ang pagsulong sa bawat araw ay isang masayang okasyon. Kinabukasan, lumabas ang balita na natagpuan ng mga pulis ang isang bangkay ng lalaki na pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Isang high school senior mula sa kalapit na middle school ang kinilala bilang sospek. Mabilis na nakilala ni Kim Se-hyun at ng iba pa ang taong nakunan sa CCTV na nakasuot ng school uniform bilang Kim Sun-chul. Tinanong ng officer in charge si Yoon Gamin tungkol sa pagkikita ni Kim Sun-chul sa ospital noong nakaraang gabi na kinumpirma ni Yoon Gamin. Pagkatapos ng paaralan, nanlumo si Yoon Gamin at napansin ni Kim Se-hyun ang kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali.
Dahil alam niyang hindi siya naniniwalang si Kim Sun-chul ang mamamatay tao, inimbestigahan nina Kim Se-hyun at Choi Hee-wan ang kaso ni Kim Sun-chul at nalaman na mula nang ma-enroll si Pai Han-wol, tumaas ang bilang ng mga homicide na ginawa ng mga estudyante sa high school habang bumaba ang bilang ng krimen sa mga nasa hustong gulang. Dahil sa kanilang edad, ang mga high school ay legal na protektado at ang mga unang beses na nagkasala ay maaaring parolado sa loob ng ilang taon. Iminumungkahi ng mga alingaw-ngaw na ang mga gang ay may mga panuntunan kung saan ang isa ay maaaring sumali sa isang kumpanya ng konstruksyon na pagmamay-ari hanggang pagkatapos magsilbi ng oras para sa pagpatay. Hinala nila si Kim Sun-chul ay ginagamit bilang scapegoat ng gang, ngunit walang ebidensya na magpapatunay sa kanyang inosente. Nang gabing iyon, si Yeon Gamin ay biglang pinigilan ni Lee Dae-chol, na nagsabing hindi si Kim Sun-chul ang kriminal. Habang nagsasalita siya, natambo siya ng mga miyembro ng gang na humahabol sa kanya. Ang mga miyembro ng gang, na inis sa panghihimasok ni Yeon Gamin, ay humarap sa kanya, ngunit natamba sila ni Yeon Gamin ng isang suntok. Sinabi ni Lee Dae-chul kay Yeon Gamin na nakita niya ang mga leader ng gang na naglilinis ng dagwang kutsilyo. Ibinahagi ni Yeon Gamin ang impormasyong ito sa kanyang grupo ng pag-aaral, na naniniwala sa mga salita ni Lee Dae-chul dahil nilingon siya ni Kim Sun-chul na may pinanibik na matuto nang umalis sa ospital. Upang mailigtas si Kim Sun-chul, kailangan nilang hanapin ang sandata ng pagpatay. Dahil nalinas ang sandata, ipinahiwatig nito na nilayon ng mamamatay tao na itago ito. Sina Yeon Gamin, Lee Jun, at Lee Ji-woo, na nakasuot ng iba pang uniforme sa paaralan, ay pumasok sa Talent Development Institute ng gang. Habang sina Kim Se-hyun at Choi Hee ay nanalo ay sinusubaybayan ang loob ng gusali gamit ang isang drone na nagdidirekta sa kanilang mga galaw. Matagumpay na nakapasok ang tatlo sa gusali, ngunit nagkahiwalay habang iniiwasan si Pai Han-wol at iba pa. Si Yeon Gamin ay nagtago sa pinakataas na palapag, aksidenteng nalock, habang si Lee Jun ay nakipag-away sa isang gwardya na nakakilala sa kanya, na hinimok si Lee Ji-woo na hanapin ang kutsilyo. Natagpuan ni Lee Ji-woo ang kutsilyo sa isang drawer. Ngunit nang siya ay aalis na, isang miyembro ng gang ang pumasok sa silid, na pinilit siyang magtago sa ilalim ng isang mesa. Sa pag-aakalang malinaw ang baybayin, sinubukan niyang gumapang palabas, ngunit natuklasan. Nakulong sa pagitan ng dalawang miyembro ng gang, sinubukan ni Lee Ji-woo na lumaban, ngunit natalo ito at nawala ng malay. Samantala, winasak ni Ma Min-hwan sina Kim Se-hyun at ang drone ni Choi Hee-won, na pinutol ang kanilang komunikasyon sa trio. Nakakulong sa rooftop, hindi alam ni Yeon Gamin ang sitwasyon ng kaibigan. Sinusubukang maghanap ng daan pababa, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Lee Han-kyung, na humiling sa kanya na ihanda ang kanyang workbook para sa pagtuturo. Dahil ayaw maghinala ni Lee Han-kyung, kinuha ni Yeon Gamin ang kanyang workbook mula sa kanyang bag, ngunit hindi sinasadyang nahulog ito sa lupa sa ibaba, na binuhat ng isang leader ng gang. Sumulyap pababa, nakita ni Yeon Gamin si Lee Ji-woo na sapilitang pinapasok ng mga miyembro ng gang sa isang kotse. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at pilit na sinubukang bumaba. Isang miyembro ng gang, na may masamang hangarin, ang nagtangkang ilayo si Lee Ji-woo ng pribado. Sa kritikal na sandaling iyon, may hamarang sa kotse na humihiling sa kanya na palayain. Tinuya siya ng mga miyembro ng gang dahil sa pagpapakita niya. Ito pala ay si Kim Sun-chul, na may balak na sisihin. Kanina lang, tinanong ng opisyal na humahawak sa kaso si Kim Sun-chul tungkol sa pagpatay. Sinabihan siya ni Pai Han-wol na umamin, nangako sa pinakamahusay na abogado at sasagutin ang mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang lolo. Inabot pa niya kay Kim ang isang lawyer's card at basta na lang itinapon sa basurahan ang kanyang vocabulary book. Inamin ni Kim Sun-chul ang itinuro, ngunit nang tanungin tungkol sa mga detalye ng pagpatay, ang kanyang kwento ay puno ng mga butas. Naramdaman ng opisyal na may nangyari at pinaalalahanan siya na huwag sumuko sa kanyang buhay. Inaalala ang hiling ng kanyang lolo na maging mabuting tao siya, at tinanong ni Yeon Gamin kung gusto ba niya ang pag-aaral, nagpa siya si Kim na huwag pababayaan ang mga tunay na nagmamalasakit sa kanya. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.